Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Ecclesiastes, aklat po ng mga ngaral, chapter 3 verses 10 hanggang 13. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. So part 2 po tayo ng ating series this week, Adapting to Life's Seasons. At pag-usapan natin yung midlife. At marami po ang hindi nakakaunawa po nitong panahon na ito sa buhay ng isang tao. Alam niyo po sa pamamagitan po ng karunungan ng Diyos na ipinagkaloob kay Solomon, alam ni Solomon na mahalaga itong panahon na ito. At yan ang tinatalakay niya po dito sa mga ngaral, chapter 3, verses 10 hanggang 13. Ito yung panahon na kailangan ang tao po ay magpursigi sa buhay. Tapos na yung panahon ng paghahanda. At kung hindi natin maintindihan itong panahon na ito, iisipin natin parang may mali. At kadalasan po sa pagkaunawa ng ibang tao, lalo na yung may mga maling religious understanding, tingin nila pagka ikay nagtatrabaho na at ikay busy na sa paghahanap buhay, napapalayo ka na kay Lord. Maging tayo po mismo isipin natin, ay ang layo-layo ko na kay Lord, masyado na akong busy sa aking pagtatrabaho at nakakalimutan ko na umattend ng mga gawain sa Panginoon. Yung iba naman i-judge ka, sasabihin ay nagkatrabaho lang, nakalimot na kay Lord. Nakapagtapos lang ng pag-aaral, naging busy na sa pagtatrabaho. Alam niyo po, balansehin po natin yung pagkaunawa. Tapos na po yung panahon ng paghahanda. At ito po yung season na kailangan magpursigi na tayo sa buhay. Ito po yung pinagdadaanan ng lahat ng nasa midlife. Kadalasan po yung iba nakapag-asawa na, yung iba naman may anak na. At yung iba kailangan na talagang magtrabaho para magpundar sa buhay. Kaya naintindihan tayo ng Diyos. Kung tayo po ay nasa season na ito. Gusto ng Lord, mag-persevere tayo sa panahon na ito. Kasi kumbaga ito yung pinaka-prime ng ating buhay. Ito yung panahon na pinakamalakas tayo. Kaya ito yung tamang panahon para tayo ay magsikap sa buhay at maging productive. Kita po ninyo, Kaya mahalaga yung pagkaunawa ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng balanse kung tayo po'y dumadaan sa season na ito. Sabi sa Psalm 127 verses 1 and 2, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Sabi sa verse 2, in vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat. So mapapansin nyo, realidad pala yun. Na darating tayo sa buhay na kailangan nating magtrabaho. Gising ng maaga at minsan gagabihin ka sa pagtatrabaho. Naalala ko po yung mga panahon na yun. Ako po'y nagtrabaho. At ako'y nagsimula magtrabaho nung ako'y 16 years old. At naalala ko po yung mga panahon na alis ako ng bahay, madilim pa. At uuwi ako na madilim na rin. Kaya iniisip ko, ano ba itong kalagayan ko? Nakakapagod. Trabaho na lang ng trabaho. Alam niyo po, kung hindi niyo maintindihan na si Lord concerned din sa inyong buhay, talagang mahihirapan po kayo. Kaya marami nai-stress Akala nila yun na lang ang gagawin nila for the rest of their lives. Magtrabaho ng magtrabaho. Hindi po. Kapag na kay Lord ka, maintindihan mo yung purpose ng iyong buhay. Maintindihan mo kung paano babalansehin yung trabaho sa pagdilingkod mo sa Diyos at sa ibang mga areas ng iyong buhay. And at the same time, makakaroon ka rin ng kapahingahan. Ang sabi diyan, for He grants sleep to those He loves. Ang sarap kung isipin na ang Diyos, gusto niya rin na nakakapagpahinga tayo. Nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi at hindi tayo stress. Yung mga tao na hindi nila sinasari si Lord sa kanilang buhay,
Stress na stress po yan sa pagtatrabaho. Hirap na hirap po yan. Kadalasan po nawawala yung kanilang balanse sa buhay. Tandaan nyo po, no, pagka nagtrabaho po tayo, 5 days a week po yan or 6 days. At maraming beses po ang trabaho natin ay 8 hours. Yung iba nag-overtime pa. Kaya pag hindi nyo nabalanse yan, maraming tao or marami sa atin ang iiwanan ang pananampalataya. Ano po? Many will leave God because of the cares of this world. Yun po sinasabi ng Mark chapter 4 verse 19. Dahil sa cares of this world, yung deceitfulness of riches, and the lust of other things, yan po ang magchuchok sa salita ng Diyos upang di tayo mamunga sa buhay na ito. At nakakalungkot po yun. At alam niyo po, isipin natin na kapag tayo nagtatrabaho ng maayos, ano po, ay para din tayong nagtatrabaho sa ating Panginoon. Yun po ang unang-unang bagay na dapat natin isa-isip. Ano po? So yun na sinasabi ng Colossians chapter 3, verses 23 hanggang 24. No? Huwag nating isipin na sa boss lang natin inaalay yung ating mga paghihirap or effort sa pagtatrabaho. Ano po? Tandaan nyo na kung ginagawa nyo yung the best ninyo sa inyong pagtatrabaho, ginagawa nyo rin yan para kay Lord. Ano po? Number 2, work to live, not live to work. Iba kasi, ang gagawin, hindi na hanap buhay, hanap patay na. Ano po? Sobra kung magtrabaho, pinahihirapan na yung katawan. Huwag niyo pong isakripisyo yung mga importante sa buhay. Katulad po ng inyong spiritual life. Dapat po everyday nakakapag-pray pa rin kayo, nakakapagbasa ng Biblia. Ano po, nakakadalo ng gawain pag-araw ng linggo. Huwag niyo pong pababayaan ang inyong kalusugan. Kasi po, yung iba sa sobrang pagtatrabaho, sinisira ang katawan. Ano po, huwag niyong pababayaan ang inyong pamilya. Ano po, mahalaga po yan. Ano po, kailangan may panahon kayo sa inyong asawa, sa inyong mga anak, at maging yung inyong personal happiness. Okay din na i-reward ninyo yung sarili ninyo. Malinaw po sabi ng Biblia, ano po, kailangan tayo naman maka-experience ng reward sa atin pong labor. Ano po, minsan ilibre po ninyo yung inyong sarili, bilhan ninyo yung sarili nyo ng bagong damit or gamit or gadget, okay lang po yan. Basta wag lang kayong masyadong maluho. Ano po? Or magbakasyon kayo. Ano po? I-enjoy nyo rin yung inyong buhay. Paminsan-minsan po, kailangan nyo yan. Ano po? At higit sa lahat, kailangan po sa panahon na ito, ano po, na tayo po ay nasa season ng pagpupursigi sa buhay, maging productive po tayo. Kailangan po, huwag tayo mag-aksaya ng oras, mag-ipon po tayo, mag-save tayo, at kumita tayo ng pera. Kasi kailangan na yan Ano po? Meron ka ng pamilya, meron ka ng pinalalaki, pinapaaral ng mga anak, at pinaghahandaan yung kanilang kinabukasan. Kaya kailangan kumikita ka talaga ng pera. Hindi pwedeng hindi ka kumita. Tigit sa lahat, paghandaan mo yung next season ng iyong buhay, yung retirement. Ano po? Kaya sabi ko sa inyo, itong season na ito, itong midlife, napaka-challenging nito. Pero pagka nagawa po natin ng maayos, na pagplanuhan natin yung ating buhay, sa season na ito, meron pong reward. Ano po? Pag nag-retire po kayo, at least kahit papaano, ay nakahanda po kayo doon sa panahon na yon. Kaya yan naman ang gusto ng Lord. Ano po? Kahit naghihirap tayo sa buhay, nagpupursige tayo, nagsisikap tayo, gusto ng Lord maging productive tayo. At higit sa lahat, maluwalhati siya sa ating mga buhay. Maging blessing tayo sa ibang tao at hindi tayo maging burden. So again, ito si Pastor Jojo. Nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.